Magkababata ang babae at ang kanyang asawa. Bata pa lang sila, gusto na nila ang isa't isa. Napakatibay ng kanilang relasyon kaya kinaiinggitan sila ng lahat, hanggang sa dumating ang araw na nagpa-check up sila sa ospital. Pero pagkakita ng asawa sa resulta ng check-up, bigla siyang nagalit at hinayla ang kanyang asawa para ipalaglag ang bata. Wala nang nagawa ang babae, kaya't napilitan siyang tawagin ang mga magulang niya para suportahan siya. Pero ang mga magulang niya, isang sulyap lang sa resulta ng pagsusuri. Sinabi nilang hindi pwedeng ituloy ang bata. Dinala pa nila ang babae sa bahay, at sa pilitang ipinalaglag ang bata. Galit niyang tinanong ang asawa kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero hindi lang siya sinagot ng asawa niya. Walang awa pa siyang ipinasok sa mental hospital. Sa huli, winakasan ng babae ang kanyang buhay dahil sa pagkasira, pero hindi pa raw siya dapat kunin ng Diyos. Pagdilat muli ng babae, nagtaka siyang nabuhay siyang muli. Bumalik siya sa araw na kinuha niya ang resulta ng pregnancy test. Tinitingnan niya ang kanyang mapagmahal at maalalahan ng asawa, na ibang-iba sa nakaraang buhay niya. Ngayon, sisiguraduhin niyang malaman, anong sikreto ang tinatago ng resulta ng pregnancy test. Pero nang iabot ng doktor sa kanya ang resulta, biglang pumasok ang asawa para tingnan ang resulta ng pregnancy test. Lumabas na ang resulta ng pregnancy test. Tingnan ko nga. Basta't hindi makita ng commander ang report, siguradong walang mangyayaring masama. Bakit mo gustong ipaulat sa akin? Hindi ba normal lang na makita ng ama ng bata ang report? Pero sabi nga ng doktor, ayos na ayos naman daw ang bata. Hindi ka ba nagtitiwala sa sinasabi ng doktor? Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa doktor. Gusto ko lang mas makilala ka. Para mas maalagan din kita, hindi ba? Pero ayaw kitang panoorin ngayon. Sige na nga, hindi na kita panonoorin. Basta maging malusog ka lang. Magbabanyo lang ako tapos uuwi na tayo. Okay, hihintayin kita. Kailangan kong tingnan ng mabuti kung saan ba talaga ang problema. Para pag nakita nila, parang nagbago silang lahat, babae. Bakit ka nawala? Ngayon na, pumunta ka agad sa laban. May gustong ipalaglag ang anak ko. Tulungan niyo ako, pakiusap, iligtas niyo ako. Gusto niyang ipalaglag ang anak ko. Asawa ko, pero sabi mo, malusog ang anak natin. Bakit ba gusto mong ipa-abort ko to? Ate, tumahimik ka nga, umalis ka na. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ang anak ko. Ay, anong ginagawa mo? Diyos ko, walang problema sa bata, gusto pang ipalaglag. Parang ayaw mo lang mag-alaga, ang sama-sama naman. Hindi pwede yan. Nung masaya kayo, hindi mo inisip yan. Bawal ang piliting magpalaglag ang buntis. Mag-report na kayo sa pulis, tama, pulis, ipagbigay alam nyo. Kung ayaw mong sabihin kung saan ako nagkamali, huwag kang magtaka kung palalakihin ko to. Mama, Papa. Pumunta agad kayo sa ospital. Pagkatapos makita ng mga magulang ko ang resulta ng check-up ko, para bang galit na galit sila sa akin. Gusto na nila akong mamatay. Aalis ka pa. Sabi ko, kailangan ipalaglag ang batang yan. Bitawan niyo ako, parang awa niyo na, tulungan niyo ako, nagpa-pregnancy test lang ako, bakit humantong sa ganito? Tita, kailangan niyo pong panindigan ang anak niyo, pinipilit po ng lalaking yan na ipalaglag ang anak niyo. Shi Cheng, nagawa mo pang lokohin ang anak ko, hindi kita papatawarin. Tingnan mo. Tay, huwag po kayong tumingin. Pa. May nangyari. Ang pagpapadala sa labas ng bayan para bugbugin ang bata ay para sa'yo. Bakit naman nauwi sa sakitan to? Lusog ang anak ko. Kung hindi ka naniniwala, pwede nating tanungin ang doktor. Doktor din ako, hindi ko alam. Subukan mo pang sumuwi sa akin, papatayin ka nila.
Nasiraan ka na ba? Buntis ang anak natin. Kapag may nangyaring masama sa kanya, papatayin kita. Nagtiwala ka sa kanya. Hindi karapat-dapat ang babaeng yan maging anak natin. Anong sinasabi mo? Karapat-dapat ka bang maging ama? Buti na lang at pinagtanggol siya ng isang ale. Kawawa naman masyado. Anak, nandito ang nanay, walang pwedeng manloko sa'yo. Pakita mo sa akin yung report, bakit ayaw mong ipakita? Malusog ang anak ko sa sinapupunan. Hindi ka naniniwala, magtanong tayo sa doktor. Lolo, huwag kang mag-alala. Sigurado akong tatay mo yan. Masyado nang matagal simula nang tumigil akong magdoktor. Napagkamalan ko yung bag. Dati kayong OBGYN, ma. Maniniwala ka ba? MMHMM. Hindi, ma. Huwag kang tumingin. Naniniwala ako sa'yo, pero huwag mo sanang panoorin. Ma, nakikiusap ako. Kung papanoorin mo yan, hindi mo na rin ako mamahalin. Gaya nilang dalawa. Nakikiusap ako. Huwag mo nang panoorin. Pwede ba? Hindi mangyayari yan. Yin-yin. Ang dami ko ng taon sa trabaho. Kung ano-anong report na ang nabasa ko. At saka, kahit na hindi anak ni Shi Cheng-an ang batang ito. Kakampihan ka pa rin ni mama nang walang pag-aalinlangan. Protektahan ka. Ikaw ang pinakamamahal ko sa mundong ito. Ayos lang po, Lolo. Ayos lang ang bata. Tumayo na po kayo. Uuwi ba tayo? Hindi ako uuwi. Lolo, ano po bang ginagawa ninyo? Buntis ka, hindi ka umuwi. Paano kung may mangyari sa'yo sa labas? Hindi. Tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng sumama sa kanila. Kung sasama ako sa kanila, ipalaglag nila ang anak ko. Tulungan niyo ako. Yin-yin, ano ba yung pinagsasabi mo? Ang nasa tiyan mo ay apo namin. Paano namin papayagan na ipalaglag mo yan? Umuwi na tayo. Ayoko umuwi. Siya'y buntis. At hindi pa stable ang emosyon. Bakit nyo naman siya pinipilit ng ganyan? Oo nga, paano kung masaktan ang dinadala niyang bata? Yin-yin. Parang may pagka-paranoid ka yata ngayon. Umuwi na tayo. Huwag kang gumawa ng gulo dito sa ospital. Ayoko umuwi. Hindi ako sasama sa inyo kahit mamatay ako. Nasa ospital siya ngayon. Isa siyang buntis at nabigla ang pag-iisip niya. Dapat niyo siyang dalhin sa doktor para magpatingin. Hindi yung pinipilit niyo siyang umuwi. Ako at ang nanay niya. Wala kang pwedeng aigan. Anong gagawin mo? Asawa ko. May oras pa akong umuwi. Patay ako nito, mali ang akala nila. Sino ba kasi nagpabeya sa inyo? Buntis pa naman yan. Sir, yang buntis na yan. Anak namin yan. May problema siya sa pag-iisip. Uuwi na namin siya. Wala akong sakit sa pag-iisip. Gusto nilang patayin ang anak ko sa sinapupunan. Opisyal, huwag kayong maniwala dyan. May health insurance card ang asawa ko. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo ang CCTV ng ospital. Mapapatunayan ng CCTV na gusto talaga nilang patayin ang anak ko. At saka sila. Nagawa rin nila, oo. Na-verify na namin ang lugar ng pangyayari. May mga saksi rin. Bakit ninyo siya pinipilit? Ipalaglag ang anak ng kriminal na yan. Pinipilit ninyong ipalaglag ang bata. Labag yan sa batas. Sir, para sa kanya rin to. Kailangan ipalaglag ang batang ito. Dahil lang ba yan sa disketeng yan? Anong sikreto ba ang nasa disketeng yan? At pagkatapos ninyong basahin, para kayong nagbago. Gusto ko ring malaman kung bakit, kasama sa resulta ng pregnancy test, na malusog ang buntis at ang sanggol. Bakit ninyo sinasabing pinipilit ninyo siyang magpalaglag? Para sa kanya rin. Sigurado akong may nakita kayo sa mga test. Ah, kaya pala. Ngayon ko lang nalaman. Kaya pala gusto ninyong ipalaglag ko ang batang ito. I-click ang link sa ibaba para mapanood ang buong episode.